Magsitayo po ang lahat. Awit kayo sa Panginoon, isang tao ang iiging. Awit kayo sa Panginoon, sandang iligan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Siawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon o sandaigdigan. Sa ngala ng Ama, Anak at Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kagandahan loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nakita ng Panginoon na labis na ang kasamaan ng tao at wala na itong iniisip na mabuti. Kaya't ikinalungkot niya ang pagkalalang sa tao. Sinabi niya, "Lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Bakit ba nilalang ko pa ang mga ito? Sa mga nilalang niya'y si Noe lamang ang naging kalugod-lugod sa kanya." Sinabi ng Panginoon kay Noe, "Pumasok kayong mag-anak sa daong. Sa lahat ng tao'y ikaw lamang ang karapat-dapat sa akin. Magdala ka ng 7 pares sa bawat hayop na malinis at 1 pares naman sa di malinis. 7 pares din sa bawat uri ng ibon ang iyong dadalhin. Gawin mo ito upang ang bawat uri ng ibon at hayop ay maligtas. Sa gayoy daraming muli ang mga ito. Pagkaraan ng 1 linggo, pauulanin ko ng 40 araw at 40 gabi upang lipulin ang lahat ng aking nilikha sa daigdig." At ginawa nga ni Noe ang bawat iniutos ng Panginoon. Pagkaraan ng 1 linggo, bumahanga sa daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng Poong Mahal. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng Poong Mahal.
Purihin ang Panginoon niyong banal na nilalang, pagkat siya ay dakilat marangal ang kanyang ngalan. Ang poon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya'y naririnig. Sa laot ng karagatay, hindi ito nalilingid. Pag nangusap na ang poon, tinig niya'y ubod lakas, ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangungusap. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Ang tinig ng dakilang Diyos parang kulog na malakas, kaya't mga nasa templo'y sumisigaw, nagagalak. Panginooy papurihan, ganito ang binibigkas, siya rin ang nagahari sa dagat na kalaliman, namumuno siya roon bilang hari walang hanggan. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sa aking nagmamahal, tutupad sa aking aral, ang mata ko'y mananahan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay, at isa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Kaiingat kayo, ilagan ninyo ang lebadura ng mga Pariseo at ang lebadura ni Herodes. Babala ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya niya sinabi iyon. Alam ito ni Jesus, kaya't sila'y tinanong niya, bakit inyo pinag-uusapan na kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba ninyo nababatid o nakakaunawa? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tainga? Nakakalimutan na ba ninyo ang paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang bakol ang napunin ninyo sa mga lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila. At nang paghati-hatian ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang bakol na malaki ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 bakol po. Tugon nila. At hindi pa rin ninyo nauunawaan, wika niya, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga Magsipo mo po na nga. sa inyong lahat. Magandang umaga sa lahat ng nanonood sa atin sa ating social media platform at gayon din sa mga kapatid natin na nasa ibang bansa na patuloy natin pinagdarasal dito sa simbahan ng Quiapo. Maging sa mga parokyano ko, sa parokya ko, San Roque, Parish, San Felipe, Zambales. Layo, no? Patuloy natin silang pinagdarasal at syempre 10 na inyong pamilya. At tulad ng sinabi ko, doon ako naka-assign sa Zambales. Maniwala kayo, tuwing umuwi ako dito, Lunes, mamaya pagkatapos ng misa ko, babalik na ako sa parokya ko sa Zambales. Alam nyo ba ang isa sa dala ko? Pandesal. Pandesal. Pandesal na kinalakihan ko doon sa Tondo.
Linggo-linggo nagpapabili ako ng pandesal ni Ching, kung tawagin. Pandesal nung incheck, mula bata ako, pandesal niya na yun. Ngayon, kilala yung pandesal na yun, pandesal sa telyo. Daladala ko yun linggo-linggo. Bakit? Kasi naalala nyo ba, sabing gayon, ang pandesal ngayon, ang tinapay ngayon, punong-puno ng hangin. Na kapag kinain mo, kakabaging ka. Yung tinapay ni Ching, siksik mula bata ako. Mula batang elementarya ako, nagdadala ng tinapay si Ching. At isa ako sa bumibili. At naalala ko yung matandang inchik na yon. Na kapag bumili ka at sinabi kong dagdag, ikaw bata ka, dagdag. Bibigyan ka naman ng 2 pirasong dagdag. Naalala ko yung matandang yon, si Ching. At ngayon, hanggang ngayon, tuwing uuwi ako, may dala akong pandesal ni Ching. Siksik, mabigat, punong-puno. Pag sinabi nating mahangin o punong-puno ng hangin, ang isang tinapay, ibig sabihin, walang laman. Kaya pag sinabi ng pandesal, puro hangin, walang laman. At ano ang nagpapalaki ng tinapay? Lebadura. Ang baking o yeast, ang pampaalsa. Ang ebanghelyo natin ngayon ay nagsasalita na tayo dapat ay hindi mapuno lang ng hangin tulad ng mga Pariseo ni Herodes, na anong ibig sabihin? Puro hangin ang salita. Pag puro hangin ang salita, wala itong saysay. Pag puro hangin ka, wala kang gawa, walang saysay ang mga sinasabi mo. Hangin. Kaya mahangin naman yan. Puro hangin naman ang sinasabi niyan. Ano ibig sabihin? Walang laman. Ano sabi ni Jesus? Pakaingat kayo sa pagiging hangin na walang laman tulad ng ng mga Pariseo. Magagaling magsalita, pinuno na magaling din manalita sa kanyang paghahari, pero wala silang gawa. Tignan ninyo ako, sabi ni Jesus. Di nyo pa ba napapansin? Nagsalita ako, nagturo. Ano nangyari? Di ba nakakain kayo? Napuno ang ibig sabihin. Ang salita ko'y pumupuno. Ang salita ko na may gawa, nakapupuno ng isang tao. Kaya ilang bakol, sabi niya? Sabi nila, 12 po. Malalaking basket. Doon sa 4,000 pinakain ko, ilang bakol ulit na natira, nalikom nyo? 7 bakol po. 12 represent year. 7 represent days, 1 week. Ano ibig sabihin ng Diyos? Pag tayo ay sumunod at nakikinig sa Kanya, kailangan natin magbunga araw-araw. At sa buong taon, kapag tayo nasa Kanya, hindi magkukulang ang pagpapalat biyaya ng Diyos. At alam naman natin yon. Hindi kulang, sobra pa ang binibigay ng Diyos. Marami ako nababasa sa social media. Anong sabing gayon? If a person need a hug, don't lecture him about the hug. Just give him the hug. Kung ang isang tao ay nangangailangan ng kalinga, huwag mong kwentuhan o bigyan ng paliwanag tungkol sa kalinga. Ibigay mo ang iyong kalinga. Si Pope Francis din nagsalita, kapag pumasok sa kumpisyonaryo, huwag mong bigyan ng lecture ng morality o theology. Give him the mercy of God. Ano ibig sabihin? Pakita natin sa gawa, hindi puro salita. Alam nyo nung ako'y naka-assign dyan sa seminaryo sa Guadalupe, isa sa naging binigay sa akin o sabihin natin hiningi sa akin na tulong, kilala ko yun, si Father Nonet Legaspi. Magkasama kami sa minor seminary.
Sabi ni Father Nonet, tulungan mo naman ako. Puntahan yung bahay kahirop. Balay kahirop. Sabi ko, ano ba yun? Sabi niya, sign language dun. Ano nga mga nandun? Ay, paraplegics. Alam niyo yung paraplegics? Yung kamay, paralitiko. Yung paa, paralitiko. At retarded. Ano gagawin ko dun? Hindi naman ako marunong mag-sign language. Turuan mo sila kahit rosaryo. Turuan mo sila. Una kong araw na pumunta doon, ninenervyos ako. Kasi kahit anong kausap mo, hindi mo sila makukuha ng atensyon. Pumupunta ako doon bandang 10:00, tuwing Sabado. Bumababa lang ako mula sa San Carlos, papunta doon. At pag pumupunta ako doon, makikita ko sila naglalaba, naglilinis, tapos tatawagin ng coordinator, napakahirap tawagin kasi naka-wheelchair silang lahat halos. At meron ako doon isang napansin na isang paraplegic. Paralitiko na ang kamay, paralitiko na ang paa, bulag, bingi. Sabi ko, paano ko tuturuan ang mga ito? Paano ko masasabi ang tungkol sa pananampalatayang Katoliko? Paano ako magtuturo ng rosaryo? Hindi nga makausap. Ang hirap. Ilang linggo akong pumupunta, struggle ako. Di ako pinapansin at baliwala ako. Kahit anong tawag ko, hindi sila nakikinig. Retarded na, ulitin ko sa inyo. Paralitiko ang kamay, paralitiko ang paa, hindi nakakalakad, mga naka-wheelchair. Yung mga sumunod na linggo, alam niyo ginawa ko? Ako nagtutulak ng mga wheelchair. Tapos tinitignan lang nila ako. At minsan nakita ko yung bulag, pipi, bingi, tapos paralitiko nga yung kamay. Hindi siya kumakain mag-isa dahil hindi talaga kaya. Sinusubuan. Kaya ang ginawa ko, ako ang nagsubo. Hindi niya pansin yun. Basta sinusubuan ko. Siguro, nararamdaman niya na iba yung nagsusubo. Siguro malalaking naisubo ko. Kaya niya nararamdaman. Buhat ng ginawa ko yun. Ako tutulak ng wheelchair, hinahawakan ko yung kamay nila, hinihimas ko, tumutulong ako magugas ng pinggan, magligpit. Ganun lang ang ginawa ko. Napansin ko na yung bulag, pipi, bingi, paralitiko ang kamay at paa, na pag lumapit ako, ang sabi niya, sabi ko, ano yun? Pade, tumatawa siya. Ha? Hindi niya ako nakikita, hindi niya ako naririnig, pero nararamdaman niya. Minsan, di natin kailangan magsalita. Minsan, ang pakikitungo natin ang magtuturo sa kapwa natin kung sino tayo at kung sino ang Panginoon. Maraming magaling na theologian, maraming magaling mag-sermon, magaling magbigay ng retreat at seminar, magaling mangaral, pero kulang sa pagpapakatao. Kulang sa pakikibahagi sa mahihirap. Kulang sa pagsasabuhay ng mga turo ni Kristo. Tayo'y tinawag ni Jesus ngayon, hindi maging katulad ng Pariseo at ni Herodes na puro hangin, lebadura, kundi tayo'y mapuno ng gawa na may pag-ibig sa Diyos at kapwa. Nararamdaman ng kapwa natin kung sino tayo. Kumukutob ang kapwa natin. Maging tayo'y kumukutob. Nararamdaman natin kung sino ang tunay na tao sa harap natin. At yes,
yung first reading natin from the book of Genesis. Anong sabi? Nayamot ang Diyos. Parang nalungkot ang Diyos sa pagkalikha sa tao. Bakit nalungkot ang Diyos? Bakit nayamot? Sa patuloy nating paggawa ng masama. Hindi po ba kayo mga mag-asawa? Kapag ang asawa mo gumagawa ng masama, ano sabi mo sa asawa mo? Bakit ikaw pa ang naging asawa ko? Ang dami kong manliligaw. Ano naman sagot ng mister mo? Bakit din ikaw ang naging misis ko? Ang dami ko namang nakitang mas magandang babae kaysa sa iyo. Sa anak, ano minsan ang sabi sa atin ng mga magulang natin? Pag gumagawa tayo ng hindi tama at lumalapas tangan sa kanila, umiiyak sila. Ano sabi ng magulang natin minsan? Bakit ikaw pa ang naging anak ko? Sana hindi na kita naging anak. Ang Diyos sa unang pagbasa, nagsisintimiento rin. Nakakaramdam ng lungkot. Nalulungkot ang Diyos sa paggawa natin ng masama. Kung paanong nalulungkot ang mag-asawa kapag gumagawa sila ng hindi tama sa isa't isa. Nalulungkot ang mga magulang kapag ang anak gumagawa ng hindi tama. Nalulungkot din po ang Diyos kapag tayo'y nagawa ng masama. Sana at sana, wag natin paluhain ang Diyos. Kung ayaw din nating lumuha ang magulang natin, wag tayong gagawa ng hindi tama sa kanila. At sa inyo rin mag-asawa, kung nais mo talagang mahalin ang mister o misis mo, wag kang gagawa ng hindi tama sa kanya. Maging tapat kayo. Maging tapat ang anak sa magulang. Maging tapat din tayo, Kristiyanong Katoliko, sa Diyos. Huwag nating hayaang malungkot ang Diyos. Sino po ba dito sa inyo ang natutuwa kapag umiiyak ang nanay niya? Taas ang kamay. Sino rito sa inyong mga anak ang natutuwa kapag sumasama ang loob ng magulang natin? Wala. Ano ibig sabihin? Kaya natin din sumunod sa Diyos. Maging mabuti. Salita na may gawa. Salita na nagpapakita ng pag-ibig. Salita na puno ng pagmamahal. Hamon sa iyo ng Diyos ang ikay maging mapagmahal sa salita at gawa. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon tayo bilang sambayanan ng Diyos. Dalhin natin ang ating mga pangangailangan sa Ama. Panatag ang ating kalooban at ay Kanyang pagbibigyan. Ang itutugon po natin, maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Mahabaging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang ating mga pastol sa simbahan, naway italaga ng buong buo ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng kanilang pagsaksi sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga magulang at guro, naway maging mga buhay na huwaran ng pananampalataya sa mga taong nasa kanilang pag-aaruga. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayong lahat, naway maibigay ang lahat ng ating makakaya para gawin ang nararapat at nawa ang salita ng Diyos ang siyang magbigay sa atin ng lakas para sa anumang gagawin natin.
Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayong lahat naway magpakita ng malasakit sa mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga yumao naway makatagpo ng bagong buhay at kapahingahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito, at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Makalangit na Ama, palalimin mo ang aming pananampalataya upang lumago kami sa iyong pag-ibig at laging maglingkod sa iyo na may mapagbigay at malinis na puso. Niling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa'yo, Panginoon, may tinapay at anak na sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming iaalay ang tinapay at alak sa isag ng aming buhay. Manalangin Magsiupo ang kayo lahat. mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikay aming pasalamatan. Sa iyong panglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mo siyang iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw yung pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, kayong banal ang mga kaloob na ito. Pampara sa amin ay maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Pagbungin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kay ninalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, arang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadiyam kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang amin pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan, pag-ibig, pagmamahal ng mahal na pong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumayinyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo't magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. mga kapatid, naririto si Jesus, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tinawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat na tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng minasmasan, natin iningalay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Paspasan ang buhay namin, ando na may matulad sa pag-aalay mo. Buhay na anang lubos sa mundong sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, natin inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. At pagsasalong walang hanggan.
Announcement. Sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito hanggang February 28 at ipinakikiusap na bago dalhin ay alisin na ang ribbon, wires at mga estampita nito. Ito po ay susunugin sa darating na March 4, 2025, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa March 5, 2025. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ng kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas, sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan na iyong tulong at awa. Makamtanawan namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ito mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, mayo po kayo sa biyaya at pagpapala ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin. Pinipintulo ka namin. Aral mo ang aming buhay at kasan Cristo Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming tasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, walhati namin.